Ang kwento ng pinagmulan ni Goliath at ng 4 niyang kapatid ayon sa Biblia. Sa likod ng bawat digmaan sa Biblia, may mga nilalang na hindi basta-basta. Malalaking nilalang, malalakas, mapanganib, mga higanteng may pinagmulan na tinatago sa mahabang panahon. Kilalang kilala si Goliath, ang dambuhalang mandirigmang hinarap ni David. Pero alam mo bang hindi siya nag-iisa? May mga kapatid si Goliath. At tulad niya, sila rin ay mga halimaw sa laki at lakas. Saan sila nagmula? Ano ang lahi ng mga ito? At bakit tila pilit silang binura sa kasaysayan? Ngayong araw bubuksan natin ang isang lihim na matagal nang nakakubli sa lumang panahon. Ihanda ang iyong isipan dahil ang mga susunod mong maririnig ay maaaring baguhin ang pananaw mo sa kasaysayan at sa mga higanteng minsan nang gumala sa mundo. Ang lahi kung saan kabilang si Goliath at ang kanyang mga kapatid ay tinatawag na Rephaim, isang sinaunang lahi ng higante na nabanggit na sa panahon pa lang ni Moises at Josue. Pero kung babalikan natin ang aklat ng Genesis, mas mauuna pa silang nabanggit. Hindi lang basta isang tribo, kundi isang buong komunidad ng mga dambuhala. Sila ang mga Rephaim, Zuim at Emim, mga nilalang na naghasik ng takot sa Canaan, Mesopotamia at maging sa mga lugar na ngayon ay bahagi na ng Syria at Egypt. Sa Syria, may mga sinaunang templo na hanggang ngayon ay may mga bakas na pinaniniwalaang konektado sa mga nilalang na ito. Ang salitang Rephaim mismo ay may madilim na kahulugan, the living dead. Bakit nga ba ganun ang tawag sa kanila? Ayon sa mga tala, bago pa ang baha ni Noah, namumuhay na ang mga higanteng ito. At sa hindi maipaliwanag na paraan, kahit pagkatapos ng baha, muli silang lumitaw. Parang hindi sila tuluyang nawala. Sa panahon ni Haring David, lumitaw muli ang mga ito, hindi na bilang mga hari, kundi bilang bayarang mandirigma sa panig ng mga Filisteo. Ngunit mahalagang linawin, ang mga higanteng ito ay hindi tunay na Filisteo. Sila'y mga lahing Rephaim, hiwalay at mas sinaunang grupo. Si Goliath, halimbawa, ay sinasabing may taas na halos 11 talampakan base sa Biblia. Ang sinaunang sukat ng kubit ng mga Israelita ay humigit kumulang 21 pulgada. Kaya't ganito kataas si Goliath. Hindi rin siya nag-iisang higante. Ang 4 na kapatid ni Goliath ay sina Ishbi-Benob, na ayon sa Biblia, bit-bit niya ang isang napakabigat na sibat at isang matalim na bagong espada. Tinatayang higit 10 talampakan ang kanyang taas, habang si Saf na isa ring higante na tumindig laban sa Israel. Tulad ni Goliath, isa rin siyang mahusay na mandirigma, ngunit sa huli, napatay rin sa labanan. At si Lami, na tinukoy sa isang labanan kung saan pinaslang siya ni Elhanan, anak ni Jaare-Oregim mula Bethlehem. Ang kanyang sibat ay kasing laki ng sinulidang poste ng mga habihan, hudyat ng kanyang higanteng pangangatawan. Habang ang hindi pinangalan ng higante, isa pang kapatid na walang pangalan sa Biblia, pero binanggit na may 6 na daliri sa bawat kamay at 6 na daliri sa bawat paa. Tinatayang mas matangkad pa sa iba, umaabot ng 12 hanggang 13 talampakan. Ngunit bago pa man ang panahon ni David, may isa pang mas sinaunang higante, si Og, ang hari ng Bashan. Ayon sa Deuteronomio, si Og ay may kama na may habang 9 cubits o halos 16 na talampakan. Siya ang huling haring Rephaim at pinaniniwala ang nakaligtas pa sa baha. Hindi tulad ni Goliath, si Og ay hindi lang mandirigma, kundi hari ng kanyang mga tao, pati na rin ng mga karaniwang Canaanite. Sa panahon ni Moises at Josue, hinarap siya ng mga Israelita sa isang labanan na naging katapusan ng kanyang lahi. Ang mga higante na ito ay hindi lamang pisikal na nakakatakot, kundi kumakatawan din sa isang supernatural at misteryosong banta na nag-iwan ng takot at hiwaga saan man sila magpunta. Ang mga bakas ng mga nilalang na ito ay patuloy na umalingaw-ngaw sa mga sinaunang tradisyon at kwento. Ang paliwanag ay konektado sa kanilang pinagmulan. Bago pa man ang baha,
Ang mga higanteng may pambihirang taas at superhuman na lakas ay naninirahan na sa mundo. Ang pinakanakakagulat ay matapos ang baha, ang mga nilalang na ito ay misteryosong muling lumitaw na para bang sila ay nakaligtas mula sa malaking kalamidad. Sa Genesis ay inilalarawan sila bilang isang buong lahi, hindi isang maliit na grupo, kundi isang napakalaking komunidad ng mga higante na may taas na mula 10 hanggang 16 na talampakan. Ang kwento sa Biblia ay nagsasaad na sa panahon ng baha. Maraming mga higante na tinatawag na Nephilim ang naninirahan sa mundo. Ang mga nilalang na ito ay bunga ng pagkakaisa ng mga anak ng Diyos at mga anak ng tao, na nagkaroon ng mga anak na naging mga bayani at tanyag na tao sa sinaunang panahon. Noong panahon ni Haring David, 5 iba pang higante ang lumitaw na kilala sa pagiging mga walang awang mandirigma at mga bayaran sa serbisyo ng mga tao ng mga Filisteo. Gayunpaman, sila ay hindi nagmula sa lahi ng mga Filisteo. Nilinaw ng Biblia na ang mga higanteng ito ay mga inapo ng mga Reim, isang pangkat na kakaiba sa mga Filisteo. Ang mga Filisteo kasi ay mga inapo ni Ham na may lahing halo mula sa mga inapo ni Japheth at nanirahan sa rehiyon ng Canaan. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang mga biblikal na higante ay hindi mga Filisteo, kundi mga Reim, tulad ng mga Amim at Zamzum, mga ibang lahi ng mga higante na binanggit sa mga kasulatan. Hindi lang sila simpleng karakter sa mga kwento. Ang presensya ng mga higanteng ito ay nagpapakita ng mga sinaunang paniniwala sa mga nilalang na lampas sa pangkaraniwan. Sila'y naging simbolo ng kapangyarihan, takot at isang uri ng panganib na hindi kayang unawain ng karaniwang tao. At sa bawat higanteng tinalo ng mga bayani ng Biblia, paalala ito na minsan, kahit gaano kalaki ang kalaban, kayang talunin ng tapang at pananampalataya. Sa paglalakbay natin sa kasaysayan ng mga higante, mula kay Goliath hanggang sa kanyang mga kapatid, isang bagay ang malinaw: hindi lahat ng mahalagang bahagi ng kasaysayan ay naituro sa atin. May mga nilalang na tila sinadyang ilibing sa limot, mga nilalang na maaring nagmula sa isang lahi na hindi natin lubusang nauunawaan. Ngunit higit pa sa laki ng kanilang katawan at lakas ng kanilang bisig, ang tunay na aral ay ito: sa bawat higanteng hahadlang sa ating buhay, may pananampalatayang gaya ng kay David na kayang bumangga at manalo. Hindi mahalaga kung gaano kalaki ang kalaban, basta't alam mong nasa iyo ang panig ng katotohanan, pananampalataya at tapang, ikaw ang tunay na higante. Ito ang kwento nila Goliath at ng kanyang mga kapatid. Ngunit sa huli, ikaw ang bida ng sarili mong laban. Naway nagustuhan mo ang video na tinalakay natin ngayon. Hanggang sa muli nating paglalakbay sa kasaysayan ng banal na kasulatan.